Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatyas. Meron na naman tayong dalawang games na inilaro kay Hikaru Nakamuring, ang world number 2. Nagulat ako Wednesday night ito dito sa atin. Nagtuturo ako, one-on-one online. Ang tinuturuan ko po ay taga Florida, USA. Tapos biglang nag-pop up na naman. In-invite ako ni Hikaru. Aba, sabi ko ka ako, eto na naman, napasalita ako. Uy, hinamon ako ni Nakamura. Ngayon, sabi ng tinuturuan ko, sige coach, sige laruin mo. Kaya yung mga oras na yon, nagamit ko talaga para makipaglaro. 2 games po ang aking inilaro dito at bago natin simulan, sagutan po muna natin saglit ang ating iniwang puzzle nitong nakaraan. Ito po nasagutan na natin pero refresh lang po. Congratulations sa mga nakakita ng Rook G5 pang sugswang sacrifice. Hindi na masusolusyonan Kakapture po yan and then may matcha sa G5 pag kinapture. Yun po ang ibig sabihin. Okay, at ito naman ang puzzle na iiwan natin for today's video. Ayan po, it's white to play. Ano kaya dito ang pinakamagandang gagawin ng puti? Bahala na po kayo. Pakilapag nyo lang po ang inyong kasagutan sa comment section below. At sa mga nagtatanong paano magkaroon ng Internet Chess Club account, ang link po ay nasa description below lang. Click nyo lang po yan na makikita nyo para magkaroon na kayo ng account and enjoy nyo yung training, especially sa puzzles. Napakaganda ng mga drills and puzzles ng ICC. Alright, ito po yung unang laban namin. Black ako dito. Tinirahan ako ni Naka ng B3. Hindi naman po sorpresa na kay Naka yan. Hindi na rin bago kasi marami na ako nakita. Laro niya talaga yung B3 Larsen. Nag-C5 ako. Bishop B2, D5 at nag-E3. Time control po namin ay 3 minutes play to finish. Wala pong increment. Nag-A6. Ang idea po ng A6 ko para pag nag-develop ako ng knight, hindi ako napipin. Kasi ganun po talaga yun dati ginagawa ko knight C6. Yun nga lang, napipin yan Halimbawa, mag-F4. O kaya i-bishop B5 kagad. Yung iba nauuna kagad yan kaya medyo nakakainis. Tapos i-exchange yung bishop sa knight and then F4, knight F3 na makukontrol na lubos ang E5 square. Yan ang mahirap. Napaka-powerful pa naman ng bishop din. Medyo nahihirapan ng black dito. Kaya dito po ang ginagawa ko hanggat maaari ay pinipigilan ko na yung bishop B5 pin para yung knight ko malayang makadevelop at makontrol ko talaga yung important E5 square. Nag-knight F3, knight C6, nag-D4, at nag-knight F6 din ako. Knight BD2, ayan. Kung matatandaan nyo po, yung unang inanalyze natin na laro namin ni Naka, nag-G6 ako Kaso pag G6, nakainan ako sa C5. Kaya natandaan ko, sabi ko kako, next time around, uunahan ko na siya ng capture. Kaya medyo nabago ko na po ito. Knight X D4, tapos nag-G6, kumapture, capture, at nag-C4. Ayan, para syempre, pressure sa D5. Nag-bishop G7 ako, develop. Ang intention ko, magka-castling na, syempre, king safety. At nag-bishop E2, develop lang din siya. At nag-castling ako, castling, queen D6. At yan ang lumalabas na novelty. Hindi ko na po alam na ito ay novelty. Dahil ang nakarecord pa dito na laro nila Super Grandmaster Bogdan Daniel and Halkias. Ayan, parehong malalakas to. Ang ginawa po ay A5. Ayun, A5 ang intention ng black, kaya A5 ay mag-A4, babasag sa queen side. Okay, pero ang ginawa ko, queen D6. Ano ang pakay ko dito sa queen D6? Ang gusto ko mangyari, maka-knight G4 ako. Ayun yung threatening matchas na tipong yung bishop ay mabubuksan hanggang sa makuha ko talaga yon, maipalit ko. Kumbaga, makuha man ang knight ko, makukuha ko naman yung bishop. Maganda yan, pag buhay ang fianchetto, wala na siyang dark square. Pero nakita ni Naka, nag-knight F3 siya kagad. So yung knight G4 ko po, masasabing useless. Kasi yung pawn H2, depensado na ng knight. Kaya ang ginawa ko, nag-bishop G4, ang plano ko dito, i-exchange ko, tapos knight G4 pa rin. Hanggang sa magkaroon ako ng ganong idea ulit na ma-exchange ko yung bishop. Nag-queen C1. Ayan, malakas po talaga makatunog. Ayun, dinipensahan niya kagad yung bishop para hindi effective yung kain-kain tapos knight G4. Hindi na effective yun. Pero kinapture ko pa rin, capture, tapos nag-rook D8 ako. Siyempre, kailangan ko iporma yung developments ng mga tore ko. Kaya ako naman po in-exchange kagad para hindi na rin makontrol yung E5 square. Gusto ko kasi mag-E5 dyan Kaya tinanggal ko kagad yung knight Nag-rook D1, pressure sa D-file, sa queen ko. At nag-E6 ako, pinatibay ko muna kasi baka mamaya makainan ako dyan mga ganong timing tapos makuha ng buong buo yung pawn D5. Kaya ginawa ko, pinatibay ko muna yung D5 square. Or yung D5 pawn. Nag-queen C2, angat lang.
Siyempre para magamit din niya, ma-develop din niya yung tore, yan ang idea. At nag-queen e7 naman ako dito. Umiwas na ako siyempre sa d-file pressure. At dito nag-rook ac1 na siya, knight d7. Ayan. So naisipan ko na bishop pair siya. Kailangan kong i-exchange ang isa sa mga bishop niya. Ayun na nga yung naisip ko. Okay, exchange tayo. Kinapture, and then nag-e4. Yun nga lang po, itong e4 ay nalalakasan ako kasi kapag na-exchange yan dyan, magkakaroon ng target sa pawn c6. Ayun, dito mga kamatsas, kitang-kita sa evaluation bar, slightly better ako. Pero yung time namin, kung mapapansin nyo po, dihado ko talaga. Mas mabilis siyang mag-calculate, mas mabilis siyang mag-decision. Samantalang ako, kumakain pa ako ng oras. Yun na napansin ko. O, pag e4, ang ginawa ko dito, d4 mga kamatsas. O, check pa rin naman. Kaya ako naman din e4, sacrifice. Kasi ang idea ko, maka-knight e5. Pero ang ginawa ni Naka, nag-c5 siya. Para hindi naman ako makapush c5. Ayun ang idea niya, no? Pero dito po mga kamatsas, kaya ako nag-d4. Ang idea niyan, pag kinapture kasi yan, may knight e5 ako. E di tutukan pa yung mga tore. Tapos, halimbawa, pumatong ng tore dyan, kakapture ako, capture. O tapos, ayun, pwede ako mag-queen f6. Ayan ang malakas. Pwede ako mag-queen f6. Idea kasi, kakapturing ko yon o kaya, umalis man ng bishop, may sacrifice knight ako, mabibitin yung tore niya. Tapos ang nakikita ko dito, queen d1 para depensahan niya yan. O tapos magsi-c5. O pagka nag-rook d2 and then a5. Kumbaga, parang one pawn down nga pero bad bishop naman siya. Tapos meron akong idea mamaya pag halimbawa nag-bishop e2 na, magmamaneuver yung knight ko to c6 and then ililipat ko yung knight sa d4. So one pawn down ang block dito pero talagang playable mga kamatsas. Masasabing playable lalo na kapag yung knight ko nakarating na sa d4. Yan. Actually, pwede ko rin capturing yan sa isang banda, double pawn. Oh. Tapos A4 basag. Ayun. Kaya ako nag-D4. Nag-decide ako to play D4. Medyo malalim yung karga ng D4 ko kasi natanaw ko talaga may knight E5 eh. O yun nga lang, pag D4, nag-C5 si Naka, bagay na hindi nagustuhan ng computer pag ganyang may simbolo na ganyan, at ini-5 ko na. Dito po talagang kitang-kita naging slightly better ako. Tuwan-tuwa na ako sa position ko na to kasi alam ko talaga, knight ako, tapos ang position ay hindi naman totally open. Semi-close nga eh. Malakas ang knight pag semi-close. Nag-bishop e2. Ayan, naghahanap si Naka ng lilipatan ng bishop niya kasi barado, parang pawn, no? Nag-a5 ako, good move. Ayan. Grabe, no? Nakaka-good move din naman. Nakakachamba ng good move. Ang idea ko dyan, babasag ako mamaya. Tapos nag-g3 siya, pasingaw na rin. Kumbaga, parang waiting. And nag-h5 naman ako para idea ko mag-h4 mamaya. Nag-king g2 siya. Nag-h4 ako. Ayan, ang idea ko po ng h4, yung tore ko ilalagay ko dito sa h8 and then para ma-control ko sa h-file. Nag-a3 siya, parang idea niya magbi-b4 and then nag-rook h8 na ako. Ayan, diyan ko na ibinaling yung gusto kong atake na gagawin. Biruin nyo, imagine mga kamatsas, nakaposisyon ako ng ganito kay Naka. Yun nga lang yung oras ko, tinan nyo, 1 minute and 27 seconds and then 2 minutes and 3 seconds. Dapat pala pagkalaro ko si Naka, at least 3 plus 2, no? Dapat may increment para nanganganak yung oras. Play to finish kasi. Ayun imagine, ang ganda ng evaluation bar ko. Sabi ko talaga, buong-buo sa aking pakiramdam. Sabi ko, okay ako dito. Nag-rook d3. Ayun, kinapture ko kagad pero dapat pala ito muna. Rook a b8 muna, no? Para ma-stop daw muna yung coming b4. Ayan. Pero kinapture ko kagad kasi ang gusto ko mangyari, papagpatungin kagad yung rook ko eh. Yan, nag-knight f6 muna ako. Tiniret ko muna yung pawn e4. Nag-bishop f3 depensa. Tapos ayun, gumanon ako. Masyadong nasarapan sa sayaw yung knight ko. Ang gusto ko kasi mangyari ganon, knight g5 tapos yung queen ko ilagay ko doon tapos maka-atake. No? Bad bishop lumalabas versus good knight eh. Pero dito pala ang tamang decision dito ay medyo mahirap makita. Rook a7? Bakit gaganon? Parang wala sa tema. Rook a b8. Ito, maunawaan ko pa to to stop b4 eh. Pero ang nakikita ko dito, parang gusto kong pagpatungin yung tore ko eh. Halimbawa, gaganon ako tapos isang tore lagay ko dito. Kung mag-h4 man siya, may g5 ako. Yun ang plano ko sana. Kaya sabi ko, init na init akong umatake sa king side kaya ako nag-knight h7 para ma-transfer ko yung knight sa g5. Pero kining g1 lang ni Naka, knight g5, ayun. Bad move pala yan. Dapat pala daw rook hb8. Talagang ayaw na niyang ibaling dyan. Pinapalipat na ako o kaya ito. Okay, nag-knight g5 ako. Nag-bishop g2 siya. Knight e6. Ayan, para
Ito, nakita ko na to na gusto kong kontiryahin yung C5 mga kamatsas. Gusto kong kontiryahin yan. Halimbawa, makaganon ako, ganon, tapos mailagay ko dyan. Yung mga tipong ganon, pabagsakin ko yung C5. Tapos nag B4 siya, capture, gumanon ako, nag rook B3 siya. Ayun ang mali ko. Ayun ang mali ko. Oh, ganda na ng position ko pala dito. Ganda. Ngayon ko lang kasi na-analyze mga kamatsas, di ko pa nare-review tong game namin eh. Rook A4 pala tira. O limbawa, pumatong ng depensa para wag bumagsak yan. May D3 na. Ito nakita ko to. Actually, na-apply ko to sa laro namin eh. Itong sacrifice pawn. Tapos, ang idea ko is magamit ko yung D4 square. Halimbawa, capturein yan. Sabay, ayun nga, no, may ganun pala. Basta malihis lang yung queen doon. Ayan pala, may ganyan pala ako nakagad. O yan mo. Sayang ano, ang dami. Winning pala ako dito. Winning pala ako sa first game namin. Kaso, totoo niyan mga kamatyas, hindi ko maramdaman na winning. Kasi parang tipong syempre, nakamura kalaban. Normal yun eh. Nakakaisip ako na parang siguro equal lang ito. Yun ang pakiramdam ko eh, equal lang. Pero lamang pala ako. Ayun, balik tayo mga kamatyas. Ang ginawa ko, rook A7. Ang plano ko naman ng rook A7, papatong ako dito. Gusto ko makakalikot sa A-file. O kaya ito, magaganon. Yun ang plano ko. Pero rook A4 na pala, mas mabilis. Bishop F1 siya. Pumatong ako, pumatong din siya. Ayun, nag-queen G5 ako. Which is out of the plan na. Wala na. Ito pa rin mga kamatyas, so yan pa rin pala. D3 pa rin talaga. Kasi idea, pag kinapture, laging may sacrifice rook takes B4. Pag kinapture naman ng bishop, may lundag ako ng knight double. Ayun. Kung di naman papansinin, knight D4 pa rin ang tira. Grabe pala. Panghinayang yun Nanghinayang ako bigla. Pero ginawa ko queen G5, bad move. Tapos ginawa niya bishop C4. Ayun, saka ko palang nakita yung D3. It's too late na. Wala, kinapture niya lang ng reyna. Kung ang queen ko nasa E7, may sacrifice ako rook takes B4. Yun ang diferensya. Pero ang idea ko, kaya ako sinacrifice, gusto ko yung knight mailagay sa gitna. Nag-rook B2 tapos nag-F5 ako. Ayan, ang gulo-gulo na lang ako. Sabi ko kako, dito ako babaling. F4, babaling ako ng atake dyan. Kinapture niya lang. And then nag-queen C3. Ayun, para may target doon. Queen F6 ako. Nag-rook D1. Rook D8. King H1 para makaiwas na sa mga check-check. Kumbaga, nilipat ko yung battery ko dyan. And nag-battery din. Lumipat na rin dyan. Nag-E4 ako para yung knight ay magda-knight F3 ako. Pero ta-timing ko lang kasi bitin yung tore ko eh. Tapos nag-queen E3. King F8, good move. Ayan Ayan din ang tira ng computer engine dito na nakikita ko. King F8. Tapos nag-rook F1. Naku, kakapture na dito. Nag-king E7 ako. Yun lang. Wala na. Kasi oras ko na rin. Patay-patay na rin oras ko. Pressure na ako eh. Dapat pala tira balik lang dito. Pero gumanon ako dito sa kabila. And nag-rook DF2. So pressure. Nag-rook H8 ako para kahit papano may ganun ako. Mamaya. Tapos gaganon ako. Lipat muna ako. Ayun. Bad move pala yan? Kinain ko. Kain siya. Tama naman ginawa ko. Actually, threatening matchas nga eh. Tapos yung tore nabitin, na-disconnect. Pero chumek muna. King E8. Ayun, kinain na. Okay, persado naman siya dun eh. So, quality up pa rin ako. Grabe, no? Hindi naman talaga bugbog na bugbog, mga kamatyas. Equal pa nga eh. Alam niyo kung saan ako bugbog sa oras? Yun talaga. Doon ako humanga kay Nakamura. Ang galing niyo. Actually, dito, quality up ako eh. Pero equal lang to actually. Equal lang talaga tong endgame na to. Gumanon. Tapos gumanon ako dito. Kain, ganon. Gumanon. Blunder pa nga siya eh. Ayun blunder kasi kakapturing ko na to. Kaso wala na akong oras. Ang galing talaga. Ang galing magpa-flag ni wala natalo ako sa oras. Galing. Bumilib ako sa control ni Naka sa position. Yung hindi siya basta-basta agad bumibigay ng bigay na bigay talaga. Ubos ang oras ko. Galing. Sabi ko kailangan ko pang i-adjust pala yung understanding ko sa ganon. Pero grabe, unang game pa lang. Tuwang-tuwa yung tinuturuan ko kasi ang ganda ng palitan eh. May winning pa pala nga ako eh. Hindi ko nakita yung winning ko na ideas. Ito pong sumunod na game, naku, mas matindi ito. Dito, white naman ako mga kamatyas. Sabi ko, gagamitin ko na yung paborito ko dito. Yung lagi kong ini-ensayo na opening. E4. G6 siya. Ayan.
Parang ano siya, kumbaga nag-modern or perch pero na-convert po sa Sicilian Grand Prix. Knight F3 ako, Knight C6 siya, nag-A4 muna ako kasi itong A4 pang-abang kung anong gagawin niya, mag-E6 ba siya o mag-D6. Inaabangan ko yan kasi may kinalaman yan mga kamatsas. Kapag nag-E6 hindi na ako mag-Bishop C4. Pag nag-D6 mag-Bishop C4 ako. So yun ang idea ko. Kaya ito, medyo pang-waiting ko yan kung ano ang gagawin niyang decision. Pero nag-D6, tinuluyan ko yung Bishop C4. Nag-E6, castling, ayun. Parang may nakalimutan ako mga kamatsas. Totoo lang nakalimutan ko, binobomba ko to F5. Hindi ko nagawa yung F5. Binobomba ko nga pala to. No? Napatira ko kagad ng D3. D5, Bishop B3, castling, tapos ng Queen E1 ako. Ayan, tapos ang idea ng Queen E1, pupunta po yan dyan sa H4. So yan naman talaga na natural ano niyan flow ng pattern ng theory. Nag-Knight D4, hamon. Siyempre, obligadong capturein yan kasi kakapturein yung bishop eh. Kinapture niya, Knight E2 ako. Tapos kinapture ulit, capture, and nag-B6. Yan. B6, ang idea niyan, magbi-bishop B7 o kaya bishop A6, mga ganon. Nag-bishop C4 ako. Ayan, inunahan ko kagad yung bishop A6. At the same time, itong bishop C4 ko, para di na rin makatulak ng D3. At itong bishop C4 ko, pang-abang. Saan? Nag-bishop B7, pang-abang para depensahan ko yung pawn E4. Total, yung bishop ko patay na naman dyan eh. Kumbaga, nilipat ko na lang dito. And then, gusto ko mag-concentrate, papaano ako makaka-break ng F5. Tapos, nag-F5, Knight G3 ako. Ayan dito mga kamatsas, may na-miss akong good opportunity dito. Next time around, ang tira pala dito mga kamatsas, E5 na kagad. Oo nga. Late ko na-realize, ipupush ko na pala dapat yan. Kaya naman ako nag-Knight G3 dito kasi naisip ko, pag once na mag-exchange dyan sa E4, yung pawn sa E6, matatarget ko yun. Kasi, syempre, pwedeng mag-open yan eh. Hindi naman close yung E file eh. Matatarget ko yun, weak yung E6. Kung ma-exchange man dito. Kung hindi man niya i-exchange, ako yung ka-capture dyan, tipong magkakabutas or makaka-bishop C4 ako. Basta gusto ko munang i-maintain yung E6 pawn niya. At yan talaga tatargeting ko. Pero, ito pala tira, E5. Ano purpose? Una, patay yung bishop. Barado na. Pangalawa, gusto kong kontiryahin yung D4. Pwede ako mag-Queen F2, tapos i-target ko yan. Kahit na mag-Knight C6 pa yan, tipong mag-Bishop B5 ako, something makuha ko yung pawn D4. Tapos Rook D1. Yun ang idea. Tutuunan ko ng ano to. Kaso hindi ko nakita eh. Hindi ko napansin eh. Parang mas nagandaan ako sa Knight G3. Na Queen D7 siya, agap-agap naman si Naka na depensahan yung pawn E6. Kasi alam niya talaga, lakas makaamoy talaga. Malakas makaamoy. O bang malakas makatunog. Nag-bishop dito ako, King H8, lakas makatunog. Kasi baka mamaya tamaan ng mga hindi inaasahang diagonal eh. Tapos nag Queen E2. Ayan, gusto kong yung tore ko ilalagay ko dyan para ibuhos ko sa E-file. Ayan, tinarget niya. Nag-A5 muna ako, kako sa isip ko, lamang tiyan din yan. Kailangan iligtas ko muna yan. Nag-Knight G8 na siya. Ayun, gusto niya mag-maneuver. Ilagay niya sa mas active square. At ang ginawa ko, Rook E1. Ayan. Dito mga kamatsas, sa pangalawang pagkakataon, E5 ang magandang tira. Baldaduhin ang bishop, barado, at the same time, mapigilan din yung proper activation ng knight sa proper square F6. Mas malakas kasi yung knight sa F6 kumpara sa knight sa E7 kanina. Ayun, E5 pa rin ang good move. So ginawa ko, bumalik ako, nag-Rook E1, ayan, para i-pressure ko yung E6, nag-Knight F6. Kinapture ko, ayun, mali rin yung capture ko. Dapat pala dito B4. Oo, ganyan lang pala. Kung mag-exchange, okay lang. Pag na-exchange nga, pabor pa rin sa puti kasi may weak ang black sa E6 eh. Ayun. Ginawa ko kasi kinapture ko kagad eh, oh. Nag-Queen E6 kagad. Kumbaga parang sa isip ko, okay, ready na ako sa E-file. Naka-battery na ako. I-take advantage ko na to. Kaya sinugod ko kagad na ganyan. Pero umiwas si Naka, yun nga lang, hindi accurate. Ang tirang accurate is Queen B7. Pero nag-Queen C7, Bishop B4 ako, atake, tinapatan, tapos hamon ako ulit, kinapture na niya. Ayan, kasi kung mag-Queen B7, useless, may A6 lang ako eh. So capture, and then nag-Knight E4, ayun, dito mga kamatsas, ang simpleng tira lang pala ay Bishop B4. Diyan lang pala. Ang ginawa ko, nag-Bishop E5 ako. May nakita kasi akong something eh. Na kinapture, capture doon, capture, ganun. Ayun, may ganun ako. Natanaw ko yan na, okay, 1 pawn down ako.
Pero, madodominate ko naman yung A file na tipong makaka-atake ako sa A file, rook A7, rook A6, makakagulo-gulo ako. Tapos nakita ko, napansin ko yung D4, parang medyo mahina yung D4 na tipong makaka-knight E2 ako, mga ganun. Sabi ko parang hindi pa naman solid yung pawn structure niya. So sinadya ko magpa 1 pawn down. Ngayon, nag-bishop B7 siya, knight E2, ayun, gusto kong bawian siya sa pamamagitan ng ano. Yun pala, mga kamatsas, ito mas mainam na tira. Rook A4, yan pala tirang mainam. Hindi ko na naman napansin yung tira na yan. Rook A4 para atakihin yung pawn D4. O bustawi talaga. Sayang. Kasi dito, hindi pwede yung rook D5 para depensahan niya kasi kakapturing ko lang yun eh. Ngayon, tendency dito, kakapture muna siya sa knight. Capture and then, halimbawa, gusto niyang depensahan talaga, mag-rook D5. Saka ako mag-rook A7. Yan. O di halimbawa, mag-rook D7 siya, depensahan niya, kaso may bishop B5 pala ako, hindi pala pwede yan. Hindi pala pwede. Bishop B5, tapos rook G7, obligado, dyan siya, dulo-dulo, kasi aatake ako, babibitin yung tore niya sa 7th rank, kailangan dyan para may depensa. O tapos sabay rook A4, ayun, babawiin ko na yun. O tingin ko, tabla-tabla lang siguro to. Once na mabawi ko tong pawn, tabla-tabla lang yan. O pero, wala, ang ginawa ko, iba eh. Iba naging kwento eh. Ginawa ko knight E2. Bawiin ka agad yun. Pagtira ng knight C5, patay ka ako. May ganun pa pala. Lakas ang tira. Kinapture ko may rook D5. Bawi. Aray ko. Gumanon, kain. Ayun, wala. Talagang sabi ko kako, sugod! Sugod! Ginagawa ko ng lahat para bagamat parang 50-50. Ayan dito mga kamatsas, tingnan nyo oh. O yan o. Tingnan nyo po ito. Itong endgame na to ay totally drawish. Equal to. Ano diferensya? Yung oras hindi equal. Hindi equal yung oras. Nag B5 ayun o. O tabla to eh. Tabla yan yung gantong endgame. Basta alam lang ng puti kung paano. Kaso ang problema mga kamatsas ganito. Ayan o. Tingnan nyo hanggang dulo equal eh. Bumaba. Nag king G2 na ako. Kasi ang idea ko po gaganon na ako. Siya ngayon bumaba na. Pag ako nag king F4 hindi pwede. B2 talo kagad. Wala akong tataguan, check na yan. Kaya agad akong bumaba. Tama naman, accurate naman yung baba. King E8, so binibitin niya muna. Ginawa ko nag-rook B5 ako. Sige, binibitin mo, ayaw mo pa isagad ha. Sinagad na niya. Para di ko makapture yung pawn H5 kasi pag kinapture ko may check, makaka-queen. Pag nawala yung bantay sa likod. Ginawa ko, kinontrol ko muna yung 7th rank para baldado muna yung king niya dyan. O, tabla-tabla lang to mga kamatsas. Actually, tabla lang eh. O yan, o, ganun-ganun lang. Akalain nyo gumanito, tumira pala ng ganito. Pero wala na, ano na to, pang uutak na ninaka to. Kasi pag rook D1, kakapturing ko na yun eh, kitang-kita, di ba? Kakapturing na yan, kitang-kita. Pero pag kinapture yan, ititira niya lang ang tore ng mga mangilan-ngilan, ubus ang oras ko. Kumbaga, finalag ako eh, tinime attack ako ni Naka. Dito, hindi ko akalaing bibitaw siya. Ang ine-expect ko, yung king niya lang. Chumik ako. Wala na, epekto na ng kaunting oras eh. Chumik ako, talo kagad. No, yun. Ubos ang oras. Pero actually, eto lang yan. Kakapturing ko lang to. Pag kinapture ko yan, equalize yan. Drawish talaga yan. Pero yung time nga eh. Time factor eh. Kung may increment na 2 seconds, wala. Hindi ako mapa-flag down dyan. Wala na rin talo yan kung may increment. Kaso walang increment eh. Play to finish kami. Pero ganun pa man, yung 2 games namin satisfied ako kasi sa oras po ako tinalo eh. Actually, doon ako na talaga nadihado sa oras. Kaya halimbawa kung maglalaban kami ni Naka ng face to face, talagang dapat may partida ako. Halimbawa 4-2. Try muna sa 4-2. Kasi ang bilis niya talaga eh. Kumbaga parang hilaw pa yung panahon para makapag-adjust ako sa bilis niya. Pero sa tira, kita nyo naman, ramdam nyo naman, nakakasabay naman tayo kahit papaano mga kamatsas. Na kahit papaano nakakapalag-palag tayo. Hindi naman talaga yung opening pa lang hanggang middle game, katay na ako. Hindi eh, di ba? Nakita nyo naman, pumapalo hanggang huli. Yung nga lang yung oras eh, factor eh. Galing sa oras talaga, kaya pala rating nito napakamamaw. Ang bilis niyang mag-decide, nakukuha niya kaagad yung mga panggulo, solid ideas sa ilang segundo pa lang. Yung kalaban niya kumakain ng oras, yun ang mabigat. Okay, maraming salamat po. Ano po masasabi nyo sa inyo pong napanood ngayon na pinag-aralan natin? Lapag nyo lang sa comment section below mga kamatsas. Welcome po kayo sa inyong mga komento. Sana po natuto kayo. So maraming salamat po mga kamatsas. Sana po huwag kayong magsasawang sumuporta sa ating YouTube channel at ganun din po sa ating Facebook page Kamatsas. No?
Marami akong ina-upload ng mga games ko doon, Bullet, Blitz, na kapupulutan din ng aral. Okay. Salamat. Wala na akong masabi. Kita-kits po ulit. Comment section na lang tayo mga kamatsas. Bye-bye.